Manila! That's how many people excited last night. Who are excited, very excited last night? Everyone. So give a big round of applause to everyone. I want to speak with English, but parang hindi ko kaya eh. Magamit na lang ako. Nandito na tayo sa Pilipinas eh. Okay. So, we have to... alam niyo po, napaka-excited po talaga, but sometimes you can see me just hold on with my excitement. Yan ang sikreto ko kasi simula noon. Sometimes people see me just smiling, but when in terms of Riway ang pag-usapan, my heart really appreciate and give full attitude, gratitude to Riway. Because Riway, first of all, changed my life. Thank you, Riway. Sometimes it's hard to... Meron tayo New York, diba? Oo. Saan ba tayo New York? New York, Cubao. New York, Cubao? Hindi po. New York, America. Kahapon may nagkilala si Aubrey yata, no? May ano siya, may guest na Yes. taga-US, no? So, is it here? Yeah, they are there. Kasi I will try to speak English eh. Pero kung wala ka talaga, pero andyan pa na eh. Problemado naman ako nito. Kaya mo yan. You can do it. Pilipino naman. Okay. Pilipino naman pala. Foreigner. Okay. Okay. So, one of the best take away kahapon is the of course nandun si Faith. I really appreciate the way she speaks, no, with wisdom, no. So palakpakan natin si Miss Faith Cardosa. And of course I would like to thank, no, Miss Yen, dahil siya talaga ang influence at saka nakapagbigay sa akin ng mabigyan ako ng focus at saka yung working hard to hit my goal. Andun siya lagi na sa tabi ko. Simula nung nag-start siya dito na nakabackpack pa siya, na wala pa siyang star. That's how really I appreciate Shen. Until now, she is going to support me anyway. Yung mga motivation niya sa akin, I really appreciate. So please give a big round of applause to Miss Shen. Although na ang nagbigay sa akin ng flyers noon is my passenger, because as you know, mayroon bang ibang hindi pa nakakilala sa akin? Please your hand. Ay, marami pa pala. So I was an ex-Uber driver before. Nagda-drive ako ng Uber, and when someone give me the flyer, I ignore it kasi alam ko it's a natural way na mag-offer ng product. But when I see the flyers na it's a stem cell, I was thinking, ERA, yan relay, something like that. Yung how they use this product that gives a very beneficial sa health nila. And pangalawa, na-encourage ako sa kanya dahil sinabi niya, mag-drop muna ako doon sa clinic niya, tapos kakain, meron doon siyang preparation na pagkain. So pagkarinig kong pagkain, nakunguka agad ako, sige sir. So, in short, pinaliwanag niya doon niya pinaliwanag sa clinic niya, yung tungkol sa stem cell. Kaya? Yes. Tapos, nung nakita ko na ang stem cell is very potential, kasi ako noon seaman for 25 years, wala akong
alam sa mga, sa mga business na product, no? I was exactly mga 25 years ako nagsisiman. And when I go home, hindi na ako makasakay, kaya naghanap ko ng paraan na makadrive ng Uber. So, when I drive Uber, yun nga, na-meet ko yung sponsor ko, which is no other than Mr. Dr. Yu Ping Li. Palakpan natin si Dr. Yu Ping Li kasi because if not for him, I was not here in Riway. So, the story goes on. So, umpisa, hindi para sa akin yung Riway. Dahil kasi, pag uwi ko, shinare ko sa wife ko. Pag uwi ko sa bahay, pinakita ko sa kanya yung flyers, ay nako. Huwag mo nang intindihan, dami niya na ganyan-ganyan kasi during that time, Manulife siya. Pero she was already involved in some networking. Actually, she was very negative na sa networking kasi nga nag-invest siya ng 1.5 million just to become the mega stockist. So, she has an experience a lot sa network. So, that's why, when she said, huwag mo nang intindihin yan, buti mag-drive ka na lang ng Uber, kinabukasan may ikita ka. Nakaano sa aking mind eh. Pero, actually, when Dr. Lee shared to me na, ito, pangarap mo makukuha mo, doon ako nag-stick eh. Doon ako nag-stick na ang pangarap. Bakit makukuha ang pangarap? Ano ba to? So it means, alam ko na naging networking kasi nga sinabi ko na sa wife ko. So, the EGPAS, maganda makita nyo yung system, ang nangyari sa akin kasi maybe it will be wanting to, yung pulutan mo ng aral ba? Kasi in Riway, everybody has a chance to have your dreams become reality. Whatever background you have. Kaya nga, ang excitement ko, biglang nawala. So, nag-drive ako ulit ng Uber. Nawala eh, kasi ayaw ng wife ko eh. Di ba? Mahal na mahal ko ang wife ko eh. Anyway, wala siya dito ngayon. Kaya pwede siya. Hindi ko nasasabi yan kasi, wala. Di ba? So, I really appreciate, yung tulong. Alam mo, yung dito sa Riway, yung ginagawa ko yung business, I really appreciate my wife. She has all the support with me. Yeah. Even though sometimes we feel negative, we really experience negative, but never na sinasabi niya sa akin, we will stop. No. Dahil nakita niya rin, siya mismo kasi nag-encourage sa akin. Kasi ano nangyari? After that, binigyan kami ng flyers. After 1 month, wala na. Nakalimutan ko na, wala na Riway, wala na. Kasi nga, siyempre, pag lumipas siya, halimbawa, nasirang ka, tapos hindi mo siya napalo up, wala na yun. Hindi mo na ma-remember. So, it means, wala talaga. Tapos, it happens, kasi sinabi ko sa kanya, sa mga may sakit, maganda to eh. Yun ang unang approach eh. Kahit anong sakit eh, di ba? Ako may high blood, pero hindi naman masyadong, pwede ka namang mag-inom ako. Kasi, bakit ako ni Dr. Lee, binigyan ako ng flights? Kasi nakita niya, uminom ako ng maintenance ko during nagda-drive. Nag-stop ako, sabi ko, inom muna ako. So, that's why, yung pinaka-reason ko sa sarili, maganda pala ito kahit may high blood ka, makaka-recover ka. Di ba? So, during that time, sinabi niya sa akin na mag-drive ka na lang ng Uber, pero after 1 month, more than 1 month, nangyari na aksidente siya. Or, ibig sabihin, nasa Manulife siya, tapos siya sa may Quezon Ave, dyan ang office niya, nagtawid siya doon sa Fisher Mall, tapos basa yung entrance, so nadulas siya, at tumama ang ulo niya talaga sa simento. And talagang nanginginig siya at nawala siya ng malay. Ibig sabihin, seryoso ang pagkabagsak niya. Na when they rush to the hospital emergency, sabi ng doktor, operahan siya. Meron siyang blood clot.
So, this is a very serious, no? Ngayon, nung sinabi ng doktor na operahan siya, ay di, siyempre, ako, nanginginig na eh. Siyempre, ayaw ko may mangyaring masama sa wife ko kasi mahal ko siya, di ba? Yan. Diba? Ginagaya ko si Sermon. Mahal niya rin yung... Yan! Mahal niya rin si Pedes, di ba? Ako na nagsabi mahal ni Monondo si Mang Pedes. Diba? Kaya, never niya na magtingin-tingin yun sa iba, di ba? Actually, natutunan namin sa Riwea, no relationship dispute. Alam mo, yung isang bagay niyan, ano yan? Very, very, ano yan sa akin? Important. Kumbaga, sagad sa puto yan, ba? Di ba, sir, no? Stick to one tayo, no? Parang may hugot. Walang extra. May hugot eh. Diba? Kwento-kwento lang. Okay. So, nasa na ba ako? Okay. So, ito lang, bibigyan ko ng emphasis to kasi maaari ay sa inyo rin, sa mga baguhan, for the sake sa mga baguhan, na how they will start Riway with a very strong foundation. Correct. Ito yung gusto kong message sa inyo. Na kahit anong klaseng background mo na tao na either bata hanggang matanda, ang Riway is open for you. As long as you are committed, you are encouraged, you are influenced, you are talagang gusto mo gawin ang Riway. Ganun lang yun. Diba? So, pagka gusto mo gawin ang Riway, you will do it in a proper way. Hindi pwedeng basta sumali ka na lang, kaya ko yan. Hindi, kailangan proper way. Foundation. Correct. That's why we are here. This is part of our foundation. Kasi doon mo malalaman kung paano gawin ang Riway na tama. Kasi ang Riway is right way. Correct. Lahat ng gagawin mo, iniisip mo, plano mo, right way. Huwag kang gumawa ng left way. Kasi nga, mahuhulog ka sa bangin. Yan. Di ba? Totoo yan. Yan ang prinsipyo ni Riway. Basta gawin mo siyang tama, you will be successful someday. Alam ko na ni Riway. Mag-umpisa pa lang ako eh. Nasa end, ano na ako. Sige. Talagang ito, lahat ng pinag-aralan kong gabi, wala na yun. Magkwento na lang ako. No? So, alam mo, ganito yung sistema sa Riway. You must be, yung anong tawag nito? Yung real talk, yung Reality. ano yung sarili mo, yung iniisip mo, yung totoo, yung heart mo, hindi ka nang bubula. Hindi ka nagsasabi ng kwento na hindi totoo. Correct. Yung totoo na nangyayari sa'yo. Correct. So sa akin, totoo talaga na Nagkwento talaga. pumasok ako sa Riway na walang alam. Totoo yan. Uber driver, anong alam ng Uber driver? Seaman for 25 years. Anong alam ng seaman 25 years? Mga isda, mga syukoy lang kasapog sa puto. Di ba? So, ibig sabihin, dito sa Riway, we have to start at the beginning kung ano ang gagawin natin. Okay, short ko na lang kasi mauubusan tayong oras. Ang gagawin natin is to learn the system. Yung talaga, kahit may experience ka sa ibang companies, you have to learn Riway system. Kasi doon tayo nahuhubog. Correct. At sa paghubog na yun, kailangan natin matutunan paano simulan ang Riway. Actually, hindi naman siya ganun kahirap pag isipin mo eh. Kasi alam mo yung Riway, after na makapag-attend ka ng OPP, NDO, ulit-ulit yun. Huwag mong pagsawaan yan. Correct. Kasi dyan tayo hinuhubog, doon tayo tinatanim ng malalim sa OPP, NDO. Balik pa, kahit pa ulit-ulit yan. Huwag mong alisin na OPP na Hindi, kasi nga may mga words dyan, may mga sinasabi, mga speakers dyan, na mag-strike sa ating puso. Kahit isang word lang. Di ba? And then, importante yung mga events natin.
Yung mga events, kailangan natin atinan yan. Kasi ang ating business is duplication. Kapag ginagawa mo yan, kapag nakapag-share ka doon sa mga leaders mo, ganun din ang gagawin nila. Di ba? Ganun, kasi duplication eh. Kung ikaw hindi nag-attend, hindi rin yan sila mag-attend. Kung ikaw loser, loser din yan. Kaya lagi sa isip mo, positive ka lagi. Di ba? Kahit mga pangyayaring negative sa mga sitwasyon na negative, you have to convert it to become positive. Di ba? Kapag na-reject ka, okay lang yan kasi sa susunod meron na. Kung nare-reject ka, okay lang yan kasi yan ang stepping stone mo. Correct. Kung nare-reject ka, okay lang yan kasi sila nagpapalakas sa iyo na kaya ko to at mag-successful din ako. Kasi hindi pwedeng sabihin mo. Yung napicturean mo. Oo, Rose. Mga simpleng bagay na hindi natin masyado natanim sa isip natin. That is the foundation. Alam mo, sa simpleng positive thinking, doon mag-grow yung doon ka mag-grow, doon ka magiging, sa ulit-ulit na positive ka, lagi ka magiging successful, doon ka magiging, totoong magiging successful. Di ba? Always isipin mo, pero kailangan na rin, mayroon kang development, mayroon kang nag-grow ka doon sa mga sitwasyon. Hindi pwedeng i-negative. Naku, number one talaga, yung reklamo, yung complaint, yun talaga ang nakakasira talaga sa atin. Pag lagi kang complain, grabe, masisira talaga ang direksyon mo. Kaya huwag tayo mag-complain. Sinabi ni Shen, just follow. Yun ang ginagaya ko eh. Si Shen lang ginagaya ko, just follow eh. Yun ang mga simple words na dapat natin isa puso. Sunod lang tayo sa leader natin na successful. Correct. Si Shen, alam mo, nagsimula siya, nagiging 1 star, ako wala pa. Sinikap ko rin, naging 1 star, 1 star din ako. At siya, nagsikap, naging 2 star, sinikap niya, naging 2 star, sinikap ko rin, naging 2 star din ako. Actually, siya sinusundan ko eh. Hanggang sa nag-Pegasus siya, ako nag-Pegasus din. Palakpakan natin. She is my direction. She is my motivation sa aking nilalakbay sa D-Way. Lagi ko siya tinitingnan. I never look for any other leaders. Si Shen lang. Kaya I really appreciate sa lahat ng ginagawa ni Shen sa team namin. Diba? Naalala ko nung nagsimula kami dito ng wife ko, lagi kami kontak kay Shen. Siya lagi yung kinukontak namin. Sa lahat ng mga problems na dumadating sa network, kontak agad ako. Kung anong advice niya, yun lang ang ginagawa, ang sinusunod ko. Diba? At kapag meron akong naramdaman, kasi hindi talaga pwede na lagi kang positive dito. Even though nasa isip ko positive, pero meron mga times talaga na down ka eh. Kung minsan gusto mo na tumigil eh. Gusto mo na mag-give up. Di ba? Hindi lingid dyan sa mga leaders natin nag-successful. Dumadating talaga sa times na tayo manghihina. Correct. Malulubat tayo. Alam mo yung ginagawa ko? Lobat ka ba? Ang Keep tawag quiet. doon, oxygen tank. Oh, keep quiet. No? Yun na, mamaya na tawagan. Okay? So, yung ginagawa, pag mayroon akong negative na sasabihin, kahit sa wife ko eh, pagka may gusto akong negative, sip. Keep quiet. That's how I fight the negatives. Wow. So, nag-gets nyo na yung sekreto ko? Yes! Di ba? Pag may negative kang gustong sabihin sa kapwa mo, sa leader mo, sa tao mo, keep quiet. Ang gusto mo lang sabihin, puro positive, puro positive. That's why pag nakita, oh, di naman si Mr. Positive, no? Shall give me the name Mr. Positive. That's why I really accept that, ano tawag dito? Title. Okay? So, yun
yun ang laging, actually, ang wife ko, dyan ko napasagot eh. Yan! Pag may negative ako, tahimik. Di ba? Hanggang ngayon, yun ang ginagamit kong technique. Yan! Wow. Kaya lalo akong minahal din. Total, wala sa dito na. Kaya may freedom ako magsalita tungkol sa kanya, di ba? So, that's really what do you call this? Real experience of mine na kung paano ko narating yung Team Elite. Hindi mahirap din i-goal yung Team Elite Pegasus eh. Kasi it took me 6 years. 6 years na struggle, fighting, no? Bago ko nakuha yung Team Elite Pegasus. And it's very challenging kasi nga doon sa sabi nga ni Shin kanina, Team Elite Pabo, pangatlong beses na yun eh. Dami sila. Tapos na-stroke pa ako, no? During that time, nasa MUA ako, no? Kasi itong misis ko, addict sa porcher, kaya siya lang muna pinapainom ko eh. Kaya lalo siya gumanda, ako naman lalo kasakit. Addict yun sa porcher. Grabe talaga, no? Yung bahay namin, puro na lang karton ng porcher eh. Halos hindi mo na makita yung mga ibang design, puro porcher, no? So, anyway, saan ba ako? Okay, addict, no? Addict sa porcher. So, that's why, na-stroke ako. Hindi ako nakapag-take ng porcher. Kaya, sabi ng iba, bakit mo sinasabi yan sa riway ka, tapos sinasabi mo na-stroke ka? Alam niyo, minsan, alam niyo yung story? Alam mo yung story, ang lesson? Hindi ako nag-take ng porcher. Di ba? Kasi nga, si Mrs. Siya lang muna. Pagtingin sa puti, wala na. Walang bawas. Inubos na. Go ako kaya ako, grabe ang ano na yon, yung ang experience ko doon. Kasi nga, lagari kami. Punta ng Bohol, balik Manila, Cebu, Iloilo, balik Manila. Walang tulog. Biro mo yan. Diba? Ano ang pinaka-most ng tao para magiging unhealthy? Diba? Stress, tapos walang tulog. Grabe! Talagang strike ako doon. Kaya ngayon, wala pa rin tulog. Pero may porcher ako. So, siguro ganito na lang, no? I want to give you a few lines ng attitude. Kasi nga, everything is attitude. Eh. Sa Riway, you are doing Riway more on attitude. Hindi yung galing. Correct. Hindi, di ba? Sabi ni Sir Munondo, inaamin niya yan na, I will be bobo, di ba? Di ba, Sir Mon? Attitude. I will be. Sir Mon is very experienced in network, but he admits na hindi pagalingan ang Riway. Yes. Kailangan lang marunong kang sumunod. Yun ang Riway. Huwag kang magreklamo. Ay, ito na naman, fight na naman. Hindi. Sunod ka lang. Puro lang Pag fight. hindi mo kaya, hanggang kaya mo. Diba? Hanggang kaya mo. Sumunod ka lang. Walang mangyayari sa'yo masama. Diba? So, ang number one attitude. Puro lang fight. Number one attitude. Yung good learning attitude. Kasi nga, doon tayo mag-umpisa eh. Mag-build ng foundation. So, saan makukuha yan? Sa learning. Diba? So, yung attitude mo always hungry for learning. Lagi kang matututo. Lagi kang naghahangad na ano bang ginawa. Kahit alam na, sige lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi may makuha ka pa rin direksyon na magtutuwid sa'yo towards your goal. Diba? Lahat naman tayo may goal, diba? Right. Lahat tayo may pangarap sa buhay. Yes. Diba? Iba-iba. Yung iba, pangarap nila maging healthy. Okay, for cheer. Ang iba, pangarap nila maging malusog. Tawag dito?
successful sa buhay, na mabili nila mga gusto nila. So, that's it. As a 6 core value, hindi ko na anuhin nyo na yung 6 core values, nandun lahat ng success. Di ba? And then, after that, you have to believe. Kahit anong sabihin mo na positive ka, hindi ka mananiwala, positive ka, hindi mo naman ginagawa, nothing will happen. Kaya kailangan, attitude plus yung belief mo, yun ang kailangan. No? Believe to the company, believe to Riway, believe to your upline, believe to yourself. No? Kasi nga, yun ang mga foundation natin dito sa Riway. And then, commitment. Kailangan mag-commit ka. Commit to Riway. Gagawin mo siya kahit pagod ka, gawin natin. May mga partner tayo, mga upline, mga leaders tayo na nandyan handa mag-cooperate. Gawin natin to ng seryoso. Huwag tayong liko sa kaliwa, liko sa kanan, try ko to, pahinga. Hindi, focus tayo sa Riway. Kasi that will be your foundation to reach your goal as early as possible. Huwag mo nang palagpasin kung magawa mo itong 2 years, 3 years, Pegasus ka, huwag mo nang abutin ng 10 years. Diba? Kailangan maging seryoso tayo at committed tayo. Diba? And then the direction. Let's go to our leaders to ask for direction. Our events gives us direction. Yung last night natin na LRN, it gives us the direction. And the direction is, kumuha na kami ticket punta Singapore. Yes! Kasi wala pa siya ngayon. We are sure na makapunta Singapore. May date na ito. Diba? Wala pang. Kasi gusto namin mag-attend ng grabe. May date Ang na? ganda nito. Ayun ang nakuha kong ano eh. Kung gabi, kailangan natin talaga pumunta sa Sige nga, Singapore. final natin. Kailangan natin Tingnan ma-witness natin kung gaano kalaki Flight. ang company natin. No? Sa mga baguhan, you will never, hindi ka magsisisi kapag nag-decide ka sa Riway. Kasi Riway, you can see how big it is. Yeah. You can see the leadership. No? You can see the culture. Diba? At yan ay patuloy natin aralin. Kasi nakikita natin sa Riway, there is Ano daw, 5? hope sa lahat na wala ng pag-asa. At makakatulong tayo sa tao, makakatulong tayo sa mga bago na ma-hit nila ang dreams nila as long as they believe, they committed, and they will decide to do Riway whatever it takes. Thank you very much. God bless you.